So sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po'y magkakaroon ng ating water baptism sa araw na ito. Medyo nakakagulat sa part ko, isa sa nakakagulat, hindi dahil sa magbabaptize po tayo, yung naging decision ng church ay naging ganun din expected naman, pero ganun din kabilis na hindi ko rin akalain. Dahil marami tayong pinagdaanan. So yung paghahanda po para sa mga messages ngayon, medyo na-rush din talaga. Kasi hindi naman ito yung pinaghandaan ko itong nakarang mga araw. Pero dahil po sa nangyari at nag-decide ko yung church, kailangan magpalit po ng mensahe para po maging angkop ito sa ating gagawin sa araw na ito. So ito po yung pagpapala ng Diyos na we will be having our water baptism today. And so I hope na sana mga kaibigan at mga kapatid, makita po natin yung pagpapala po talaga ng paano tayo nagiging isa sa katawan ni Kristo. Why is it that we are like this? Bakit po may mga naging part ng iglesia? Bakit po naging part ng bahagi po ng katawan ni Kristo? So ito po ay eschatological. Ibig po sabihin, ito po ay mangyayari sa huling panahon ng mundong ito. Yung pagtitipon po ng mga tao sa ngalan ni Kristo, yung pagiging bahagi nila sa isa't isa, ito po ay fulfillment or katuparan ng pinangako ng Diyos. So makikita po natin din, ma-appreciate din po natin yung pagiging church po sa lahat ng ito. Na makita natin yung mga maling kaisipan ng tao sa pagiging iglesia, sa pagiging bahagi ng church. We'll see that it really is a blessing from the Lord na naging nabubuo ang isang iglesia. So yung pagiging individualistic, yung pagiging individual ng tao, ay ito po yung default setting ni Numan. So kahit sabihin po natin hindi tayo mga Westerners, hindi tayo nakatira po sa US or sa Europe, pero meron din po talaga tayong individualism talaga, lalo po sa ating panahon ngayon. Ito po yung default setting ni Numan, na gusto po natin talaga magdesisyon natin mga sarili. We want our own identity, we want to make our own mark sa buhay po natin sa mundong ito. Tapos nagbibigay po ito sa atin ng kaisipan, kung tayo po individualistic, akala po natin ang paging bahagi ng church ay ganoon din ang ating pong kaisipan tungkol sa pagiging bahagi ng iglesia. Akala natin, it's really up to us. Akala natin, choice natin ito. Akala natin, yung pasya natin na tayo po'y maging bahagi ng iglesia, ito po isang personal na desisyon. So, sa isang banda, tama naman po talaga na tayo po ay hindi naman tayo nasasave dahil sa ating decision, na tayo po ay nasasave dahil sa pagkilos ng ating Panginoon, sa pamagitan din po ng kamatayan ni Kristo. So, maaaring wala tayong problema dyan. Now, yes, I believe that I am saved by the finished work of Christ. Siya talaga ang kumikilos, soberanong Panginoon. So, naniniwala po tayo dyan. Pero, paano ang paging bahagi naman ng church? Parang hinihiwalay natin ito. Akala po natin ibang bagay yung tayo maligtas, ibang bagay tayo maging bahagi ng iglesia. Nasa atin po yung nasa pasya pa rin po natin yung mga bagay na ito. Kaya ganun po ang ating engagement sa church. Akala kasi natin, depende sa atin. So, ganun nga ba dapat ang ating kaisipan? Ang paging church, bahagi ba ng church ay decision ba na ginagawa lang talaga natin? Nasa akin na lang yan, kung gusto ko or ayaw ko. Depende na sa akin yung mga bagay na yan. Pero sabi mo, niligtas ako ng Panginoon, pero pagdating sa paging bahagi ng bayan ng Panginoon, ay ibang usapan yan. Depende na yan sa akin. So, tingnan po natin ito. Kung naniniwala po tayo na ang ating pong effort, o ang ating pong pagkilos, o sa ating pasya na tayo po yung naging bahagi ng iglesia, ibig sabihin, gawin din po natin kadali na maliitin ang church kung gusto din po natin. Kasi nakadepende sa atin eh. Madali po natin maliitin ang ibang tao kasi iba yung standard natin. Ako naman ang nag-decide eh. So pagdating sa pakikitungo ko sa mga tao sa church, depende na rin sa akin ito. Di ba that will logically follow eh. Ako kung bahala kung ako'y magiging part ng church o hindi, kung ako'y magiging mag-attend o hindi, parang depende sa konsensya ko, depende sa schedule ko, depende na kung available ako, depende sa trip ko, or yung aking palagay, yung aking mood. Kasi nasa akin na lang naman yan eh. Ang church lang naman yan, di ba? So, kung ako'y gusto maging part, nasa akin. Kung gusto kong mag-withdraw, nasa akin din yan. Kung anong engagement ko, pipiliin ko lang yung mga tao na gusto kong kausapin, it all depends on me. Pag bad trip ako sa buhay, intindihin nyo rin ako, kasi ito yung kalagayan ko eh. So, ganun po ang nagiging epekto pag iniisip po natin ng paging bahagi ng church ay nakadepende na lamang po sa atin. So, nagiging kapritsyo na lang natin, sa totoo lang, nagiging bisyo na lang ang church. Sa maraming pagkakataon, nagiging bisyo lang ang church. Pampa-feel good lang natin ito pag gusto natin. Pare, bless ako ng Panginoon, gusto ko mag-church ngayon.
Kasi meron akong pinagpe-pray na isang bagay. Baka hindi niya ibigay eh. Kaya ako'y mag-church. Baka magtampo ang Diyos sa akin. O baka mag-iba yung tingin sa akin ng mga tao pag hindi ako nag-church. Kaya mag-church ako. Nakadepende palagi sa tao. Naging unstable, naging capricious, nagiging depende na lamang sa kagustuhan po natin. Dahil akala natin, ang pagiging part ng church ay nadepende lamang sa ating kagustuhan. So we can easily say na, ako'y niligtas lamang ni Kristo. Yun naman nagsisecure ng aking kaligtasan. At meron nagsasabi, mga naniniwala sa Reformed doctrine magsasabi na hindi naman pag-church ang nagsisave eh. Si Kristo nagsisave. So yun po, hinihiwalay nila yung pagiging ligtas at ang pagiging bahagi ng bayan ng Panginoon. Pero ganun po ba ang sinasabi ng Bible? So ang aking goal po ngayon ay makita po natin ng ating pong pagiging bahagi ng iglesia, ating partisipasyon sa buhay ng iglesia, ay hindi po ito isang bagay na pinipili lamang nating gawin. Ito po ay isang blessing na galing sa Panginoon. Ito ay blessing mula sa Diyos. Halimbawa, pagkaroon ng isang pamilya, bakit ang isang bata na napaka-entitled, bakit yan lumalaking brat at hindi marunong magpahalaga sa pamilya? Akala niya entitled siya sa pamilya niya. Hindi niya alam, nilagay siya ng Diyos sa pamilya niyan for his or for her own good. Kaya ang mga bata abusado, hindi marunong sumunod, baka rin hindi tinuruan ng magulang. Na anak, hindi mo nakikita pagpapala ng Diyos na bahagi ka ng pamilya? Kasi may mga bata na hindi naging bahagi ng pamilya, walang magulang, walang mga kapatid na mag-aaruga sa kanya. So, hindi ba ganun din ang dapat sa ang tingin natin sa church? Akala kasi natin nakadepende sa atin eh. Hindi natin pinapahalagaan, pati mga kapatid natin sa iglesia. Nagiging brat din tayo. Kasi akala natin tungkol po sa atin yung mga bagay na ito. But they don't see that a family, no matter how messed up your family is still your family. It's still better than having no family. Not unless tinuturuan ka pumatay ng magulang mo. But otherwise, kung hindi naman, di ba? Kung pinapakain ka, pinag-aaral ka naman. Kahit ano man yan, it's a blessing. It's a blessing you don't deserve. Kaya nga isang totoong mananampalataya will be thankful na siya po'y bahagi ng isang lokal na iglesia. The local church is a manifestation of the universal church. Ito po isang banal na paikitungo, ito ay objective na blessing mula sa ating Panginoon. So ang ating pong mensahe, pinamagatan ko po na baptism, not merely our decision, but by Christ's gracious inclusion. So ang pinapakita ng baptism dito, hindi dahil tayo ay nagpasya na tayo po'y mabaptize. Hindi dahil sa tayo nagpasya na tayo maging bahagi ng iglesia. Even as you partake of the Lord's Supper, the Lord's Supper is not about us. It is about Christ. We were merely invited to the feast. Hindi po ito tungkol sa atin. Kaya nawa, ma-appreciate po natin yung mga bagay na ito as we have communion with the Lord Jesus Christ and with each other as we are baptized into His body. So basahin ko po ulit yung ating text sa 1 Corinthians 12:12-13. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one. So, I hope na sana po, makikita po natin yung great blessing ng sacrament of baptism. Baptism of faith. Makita natin na hindi po natin ito gawa. Tayo po ay ina-acknowledge lamang po natin ang ginawa ni Kristo. Kaya we do this in faith. Kinikilala lamang po natin na ginawa ito ni Kristo, wala akong ginawa dyan. Tagatanggap lang ako ng pagpapala mula sa Panginoon. Wala akong inambag sa mga bagay na yan. Ako lamang ay nabiyayaan ng Panginoon. So may the Lord be pleased to mightily bring us into a real and visible communion with each other as we appreciate all of this in our message today. Last night, bago po kami pumunta kay na Mars, on the way there, na-traffic kami. Kala namin hindi traffic, na-traffic kami dyan sa may Santa Lucia. Tinanong ni Jenny si Heather. Sabi niya, anak, sige nga, mag-share ka ng mga bagay na naiisip mo. Dahil sa lahat ng nangyayaring ito, tungkol sa baptism mo, tungkol sa pagiging part mo ng church. Ang sabi ni Heather sa amin, isang reflection niya, ayoko naman i-preempt yung, hindi ko alam kung kasama to sa testimony ni Heather Mami, or konti lang naman to, yung mga sinabi lang niya kagabi. Sabi niya sa amin, hindi niya
Akalain din na she will be accepted to the church membership. At nung na-accept daw siya, sabi niya, na-realize niya na hindi niya deserve ito. And it only parallels din kung paano tayo tinanggap ng Panginoon. Hindi talaga tayo ang nagde-decide to be part of God's family. It is really God who accepts us into His own, as His own. So sabi niya, doon niya nakita niya yung pagkakapareho na hindi naman talaga tayo ang nagde-decide. It is really the Lord who accepts us into His family. Hindi gawa niya ito, hindi natin gawa. Tapos pinarallel yun ng church kasi na ang pagpasya ng church ang naging way, hindi dahil si Heather ay nag-apply, hindi dahil siya ay nag-perform, kundi dahil ang church ay naging gracious sa kanya. So, ganoon din nakikita niya kung paano rin tayo tinatanggap ng Panginoon sa kanyang pamilya. Hindi talaga tayo, kundi sa kanya. And so, I hope na those, alam niyo mga little things na gano'n. It's something very, very simple. You don't have to be a theologian to just realize yung grace ng Panginoon kung paano tayo tinatanggap sa kanyang kaharian, sa kanyang pamilya. Diba? So, that's very true and very encouraging na I thank the Lord for that. So, dalawang bagay po ang nais kong makita natin sa ating mensahe. Unang-una, baptism of the Spirit, a prophecy fulfilled. So, it is believed, akala po natin upon conversion to biblical Christianity, after mo mag-profess ng faith in Christ Jesus, ang isang the next step na gagawin po natin ay maghanap ng local church at maging part ng local church. So, tama naman, di ba? Tama nga naman na once you have followed the Lord Jesus Christ, you said na ikaw ay follower ni Christ, you want to give your life to Christ, you surrender your life to Him, na ang next step nga naman ay maging bahagi ka ng local church. So ngayon, isang malaking bahagi po ng membership na yan ay nakadepende sa iyong decision. So if the actual coming in is of one's decision, kung ikaw pala ay naging bahagi ng church ay decision mo, again, it must follow na ang active participation mo sa church ay dependent din sa personal decision mo. So, nakadepende lahat. I've said kanina, in one sense, yes. Talagang magdi-decide ka talaga maging part ng local church. Magdi-decide ka talaga na ikay magmamahal. Magdi-decide ka talaga ikay maging bahagi ng buhay ng iyong mga kapatiran. Pero hindi lamang po yan. At yun ang dahilan, malamang, is kung bakit po madaling i-take for granted ng church, ng isang tao sa church, ang kanyang participation sa church. Madali niyang i-drop na lahat kung ayaw niya. Madali na lang siyang tanggalin sa kanyang sistema kung gusto niya. Lalo pag napuno na siya, tatanggalin niya yan. Kasi akala niya lahat ay tungkol sa kanya. Pero again, it's being part of the body of Christ. Something that we decide for ourselves. So, ang buhay Kristiyano ba, ito po ba ay simple two-step process of conversion and then your decision to be part of the membership ng local church. So, tignan po natin anong pa yung baptism of the Spirit at kung bakit po ito'y mahalaga sa ating pong paging bahagi ng iglesia ng ating Panginoon. Sabi sa verse 13, "For in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit." So sinabi ni Apostol Pablo dito that in one Spirit we were baptized into one body. So tingnan po natin muna yung earlier prophecy tungkol sa mga Kristiyano na sila po yung mababautismo ng Banal na Espiritu. Sabi po ni John the Baptist, before the book of Acts, early on, sabi po ni John the Baptist in Matthew 3:11, as he was already announcing yung pagcoming po ng Messiah, sabi ni John the Baptist, "I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." So in several places sa Bible, makikita po natin yung baptism of the Holy Spirit. Makikita natin sa Mark chapter 1, sa Luke chapter 3, sa John chapter 1:33, and Acts chapter 1, Acts chapter 11. So makikita po natin there's such a thing as baptism of the Holy Spirit. Yung baptism po ni John was merely preparatory to a different and more comprehensive baptism. So sinasabi ni John the Baptist, hindi pa ito. Meron pang darating sa akin na mas higit pa sa akin. May dating na baptism na mas higit sa kanyang ginagawa. Sabi sa John 1:31, "I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water that he might be revealed to Israel." So si John the Baptist, siya po ay nag-prophesy ng parating na mas dakila sa kanya. Nasabi niya, hindi ako karapat-dapat kahit bitbitin ang kanyang tsinelas, ang kanyang sandalyas. Ang Panginoon Kristo na parating ay darating to baptize with Holy Spirit and with fire.
So baptism of the Holy Spirit is then a blessing that the Lord Jesus Christ has given to all believers. So sino magagawa nun? Ang ating Panginoon ang magbabaptize with the Spirit. At ito po ay na-fulfill in the book of Acts. So bago po umakit ng langit ang ating Panginoon, sinabi po niya at pinangako sa kanyang mga disciples that not long after, they will be baptized by the Holy Spirit. Sabi sa Acts chapter 1 verse 5. Tapos dumating po yung Pentecost, the feast of the first fruits, yung 50 days after the Passover, na kung saan ay maraming mga Hudyo ang naniwala kay Kristo. They received the gift of the Holy Spirit. Sabi sa Acts 2:38. Ito po yung baptism of the Holy Spirit among the Jews. So there were two occasions po kung kailan nangyari po yung may baptism of the Jews, may baptism of the Gentiles. Ito yung time na to sa Acts chapter 2 kung kailan yung mga Hudyo po ang unang binautismo ng banal na Espiritu. Tapos later on in Acts chapter 10, we can see another event kung paano nabaptize naman ang mga Hentil ng Holy Spirit din. Sabi sa Acts chapter 10 verses 44 to 45, while Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. And the believers from among the circumcised who had come with Peter were amazed, because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles. So isipin niyo yung impact na yon. Yung mga Jews coming to know Christ, bumagsak ang Holy Spirit sa kanila, parang hindi nakagulat. Parang in a way, parang it was already prophesied that the Jews will come to know Christ. Pero nung nangyari is that in Acts chapter 10, after 8 chapters later on, nangyari rin sa mga Hentil yung nangyari sa mga Hudyo. So nangyari din sa kanila. Kaya they were amazed eh. Sabi nga nila na nangyari rin sa mga Hentil yung nangyari sa atin. Saan mga Hudyo? So we see those parang dalawang installments ng baptism of the Holy Spirit. First among the Jews, and then later on among the Gentiles. So Peter preached Christ to the Gentiles and they were converted. And the Holy Spirit was poured out on them. So at first, si Peter, he was questioned by the Jewish converts for associating with the Gentiles. Alam yung mga Hudyo, allergic sa mga Hentil yan eh. Mga Hudyo, mababa ang tingin sa mga Hentil. So una, kine-question siya. Bakit siya nakikitsalamuha sa mga Hentil? But after Peter explained that indeed, the Lord Jesus Christ has given Gentiles the same gift that they have received, the Jewish converts acknowledged that God was working among the uncircumcised. So na-realize nila na pareho lang pala. Kung ano yung pagkilos ng Diyos sa mga Hudyo, yun din ang pagkilos sa mga Hentil. As a prophecy that was said in the Old Testament. Sa Acts 11:18, sabi po dito, when they heard these things, they fell silent, and they glorified God, saying, then to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. So again, makita po natin in the book of Acts, there were two instances of the baptism of the Holy Spirit. First to the Jews, and then to the Gentiles. And like what I've said, saan po pa nanggagaling ito? Ito po ay nanggagaling sa Joel chapter 2 in the Old Testament. Sabi sa Joel 2, 28 to 29, and it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Even on the male and female servants in those days I will pour out my Spirit. So the Apostle Paul expresses that in one Spirit we were baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free. So ngayon sa lahat na ng tao, naging preparation lang talaga ang Israel, but later on, it will be for all men. Ikaw man ay Hudyo, ikaw man ay hindi Hudyo, ikaw ay makakatanggap ka ng pagpapala ng kaligtasan dahil kay Kristo. So, ibig sabihin po, we can see that this baptism is something that all believers can claim. So, let then it may be clear to us that the baptism that the Lord Jesus Christ baptizes us with is not some supernatural manifestation of power. Kasi may mga nagtuturo, para mabaptize ka ng Holy Spirit, dapat ikaw ay nakagawa ng himala. Ikaw ay nakapag-speaking in tongues. Na yan yung baptism of the Holy Spirit. Iba yung ligtas ka, iba yung napapakita mo yung power ng Holy Spirit sa iyo. Pero makikita po natin dito that what happened is that when Peter preached salvation, God granted them repentance that leads to life. Dahil yun naman talaga ang work ng Holy Spirit. Yun naman talaga ang point ng lahat na ito. So, ang totoong significance of being baptized by the Spirit or having the Spirit poured out upon us is receiving salvation.
Yun ang punto po ng lahat na ito. The first important work of the Holy Spirit is still applying to the sinners the benefit of Christ's redemptive work on the cross. Yun ang totoong benepisyo natin sa pagkilos ng banal na Espiritu, na tayo po ay naliligtas. Kaya wag po tayo mako-confuse. Hindi nagmamanifest ang Holy Spirit sa pamagitan ng mga nag-i-speak nga in tongues, mga highly emotional na gatherings, yung ikaw ay naiiyak nang hindi mo naintindihan kung bakit ka naiiyak, o kay tumatawa nang hindi mo alam bakit ko tumatawa. Kasi may mga bagay na ganyan nangyayari. Nakwento ko na ito dati sa inyo, nung first time ko maka-encounter niya, nagpe-pray kami, seryoso yung prayer namin, nung sa pastor namin dati, may isa ba naman kaming, biglang nagtatatawa, habang nagpe-pray kami, tapos sunundan pa nung isa, bading pa yung isa nagtatawa to mga to, sobrang weird, tapos nalaman ko, later on, there's such a thing as holy laughter pala. So, apparently, wala ako sa loop, kasi matagal na wala sa church nung time na yun, tapos pagbalik ko sa church, meron na palang holy laughter. May nagtatawa na. Actually, honestly, it was quite insulting. Nagpe-pray yung isa, kasama mo sa church, tapos bilang magtatatawa ka tapos dalawa kayong tumatawa. So, akala ng iba, ganun po ang kahulugan po ng pagkilos ng banal na Espiritu. Pero ang tunay po na pagkilos ng banal na Espiritu ay nagbibigay po tayo ng luwalhati sa ating Panginoon as He brings us to an understanding of worship and salvation in the Lord Jesus Christ. Na yun naman talaga ang punto ng lahat na ito. Sabi sa John 16 verses 13 to 14, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. He will glorify Me, for He will take what is mine and declare it to you. So the point of the work of the Holy Spirit is to lead us to the Lord Jesus Christ. The point of all of this is for us to see our sin, makonvict po tayo, at makita po natin ang pangailangan natin kay Kristo. So yun po ang punto ng lahat na ito. And also, let us see its eschatological significance. The cross of Christ makes a significant turn in the history of mankind, and so does the resurrection. So ibig sabihin, may nangyaring kakaiba talaga nung dumating si Kristo. Merong signally, I believe in Baptist federalism. Kasi may nangyari talagang kakaiba nung dumating si Kristo. A lot has changed nung dumating siya. Hindi siya tuloy-tuloy na event lang, na mula old hanggang new, and the new covenant. I believe that something really happened when Christ came. Yung pagkakamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay nagbigay po ng kakaibang pagpapala sa bayan ng Panginoon. So, as we saw kanina sa Joel chapter 2, nangyari po yung outpouring ng Holy Spirit in Joel chapter 2. Sa Acts chapter 2 naman, so all of these events are fulfillment of what was promised and are signs of the last days. Kaya nga going back to AJ's lecture on election, kakasama nun, kaya ka naligtas, hindi dahil sa'yo, dahil sa Panginoon. Kaya ka naniniwala kay Kristo, hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa Panginoon. Kaya ka nagkaroon ng kaunawaan sa kaligtasan, hindi dahil kaya mong maunawaan ito, kundi dahil naawa ang Panginoon sa'yo. So magkakasama po siya lahat. Kung paano po tayo naging kaisa ni Kristo, kung paano tayo hinirang ng Diyos na wala naman tayong kinalaman, bago pa tayo may gawin o walang gawin, ang ating Panginoon, hinirang na kung sino yung Kanya. Wala sa ating kakayahan. At ito po ay pangako niya. Ito po ay sinabi niya sa kanyang salita. So, us being part of Christ is not really our doing. It is God's work sa atin. So, having said all of this, let us proceed. Makita po natin yung application sa atin bilang mga mananampalataya. So, tayo po ay binautisman, being baptized into one body. So, nakita po natin kanina from our first point kung paano ang outpouring ng Holy Spirit or baptism in the Spirit is something that was prophesied, something promised and already fulfilled. Ang Spirit po was poured out as a once and for all blessing when after the Lord Jesus Christ ascended to heaven. So yung blessing po na ito ay objective. Ito isang bagay po na niloob ng Panginoon. So what would the effect be on the believers? Sabi po sa 1 Corinthians 12:13, again, for in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and we were made to drink of one Spirit. So the baptism of the Holy Spirit mean being baptized into the body of Christ.
Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. You were baptized into a body. Kung ikaw ay kamay lang, hindi ka body. Diba? Kamay ka lang. The outpouring of the Spirit would mean bringing believers in union with Christ, being baptized into His body. In other words, we become a part of His body or the church to the Holy Spirit din. So it is an objective blessing that we're included in one body. Hindi naman tayo ang nag-imbento nito. Hindi naman tayo nagsabi na ako'y magiging part ng local church kung gusto ko. Hindi natin pwede sabihin na ako'y maging bahagi ni Kristo sa aking sariling kagustuhan. Ito'y sinabi ng Panginoon na mangyayari. Sa makatuwid, dapat po natin intindihin na kung talagang binigay ang banal na Espiritu sa atin, tayo po'y dinala na maging kaisa ni Kristo. At kung tayo po'y naging kaisa ni Kristo, tayo po'y magiging bahagi ng Kanyang katawan. At kung tayo po'y naging bahagi ng Kanyang katawan, ibig sabihin, tayo po'y makakaranas ng pagiging kaisa ng isang local church. We become part of the local church because of God's work in us. It's not about us. Ang Spirit po, that's the Spirit that was poured out during the Pentecost and that has worked during the early church is the same Spirit now. Hindi naman ba na Espiritu na kumikilos po sa atin hanggang ngayon? Ito po yung Espiritu na nagdala po ng mga Hudyo at mga Hentil na magkasama. They were brought into the body of Christ na wala na pong distinction as all are in the Lord Jesus Christ, Jews or Greeks, slave or free. Di ba wala pong racism, wala pong mas higit kahit kanino man, because we are brought into the body, Jews or Greeks, slaves or free, ano man yung iyong kalagayan sa buhay, you are part of one another because of the Lord Jesus Christ. And all are partaking of the same Spirit. Again, so this should bring us to realize na tayo po united with Christ and His body, not because we have decided to, but because one greater than John has come. And He has baptized us with the Holy Spirit. We have been brought into the body by the Spirit. So, ibig po sabihin, isipin po natin na ito'y dakilang pagpapala na tayo bahagi ng bawat isa, biyaya ito sa atin ng Panginoon, hindi naman dahil sa atin, kundi dahil sa pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. So then, dapat po natin isipin na we cannot take our inclusion into the body for granted. We cannot take it for granted that we are part of one another, we are part of the local church. So again, implication yan sa atin, paano pag dumating yung time na you are going through something difficult? You're going through something na para bang ikaw ay hindi ka naiintindihan. Kasi mali ka naman talaga. Pero dahil sa ikaw ay pinipilit mo yung kagustuhan mo, akala mo tungkol sa iyo ang lahat na ito, ginagamit mo ang Panginoon, pati ang church, para sa iyong sariling kagustuhan, yun talaga maisip mo na. Kung ayaw mo na, ayaw mo na. Madali mong maliitin ang mga tao sa paligid mo. Maging kapwa mananampalataya, mamaliitin mo. Kasi akala mo tungkol sa iyo. Mamatahin mo ang kapwa mo. Dahil akala mo, paging Kristiyan mo ay tungkol sa iyo. Pipiliin mo ng mga tao na gusto mo kasi akala mo, nasa iyo pa rin ang lahat ng ito. Hindi natin na-realize ito, biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya nga sa totoo lang, kagaya ng sinasabi ko rin, na niremind ko kahit sa church, kahit na Friday, iwasan yung kampi-kampihan na yan. Iwasan nyo yung pipili ka ng mga tao na kikilitin lang ang tenga natin. At tayo naman, tuwan-tuwa rin tayo, kinikiliti din ang tenga natin, di nagpakikilitian na kayo. But it really happens. It really does happen. It's funny, but it really happens. And yung mga bagay na hindi dapat nangyayari. Somehow, you're being enslaved. Like what I told you last Friday, ina-admit ko sa inyo, ako yung unang biktima ng sarili kong Messianic complex eh. Ako yung unang biktima ng sarili kong pride sa lahat nito. And I don't want it to happen to you anymore. Now, don't repeat the same mistakes I did in the past. In the guise of good intentions, I was always available. At sabi ko din kanina kay Renz, while we were talking, in the guise of my good intentions, but at the same time, andun din yung nararamdaman ko na I felt elated na ikaw ay nakakatulong ka sa kapwa mo eh. Only to be destroyed in the end. Only to destroy the relationship in the end. Yung mga bagay kasi akala po natin, tungkol po sa atin yung mga bagay na paging bagay ng iglesia ng ating Panginoon.
we choose our engagements according sa ating sariling pananaw pa rin. According to our own eyes. So, hindi po natin na-realize na ito po'y biyaya lang ng Panginoon sa atin. That we know when to say yes, and we should also know when to say no. Huwag tayong papatol sa sarili natin mga sentimento at sentimento ng bawat isa. Dapat isipin po natin na tayo po'y bahagi ng bawat isa because of Christ. Diba? I am here for you, you are here for me, we are here for each other. Wala tayong kampi-kampihan dito. Hindi ko papatulan yung baltik mo, for example. Tapos lalo pag meron kang beef with other people, papatulan kita at magkakampihan tayo, magkikilitian tayo dito, ha? Hindi dapat ganun. We are part of one because of the Lord Jesus Christ. So ito po ay, again, this is a departure from the very common thinking that our participation depends on us. That is not true. During the time that the Spirit was poured out, marami po ang naniwala kay Kristo and they were baptized into His body. And so are we. We are here because it is not our choice. We are here because of the Lord Jesus Christ. It's the work of the Holy Spirit sa atin. So again, sasabihin ko ulit sa inyo, iwasan po natin yung ganong klaseng kaisipan. Diba? Na nagkakaamuyan kayo mga pare-parehong mga may sentimiento, tas magkakampihan kayo sa church. Iwasan natin yan. Iwasan natin yan. Hindi dapat ganun. Pag ikaw ay meron kang problema, wag kang maghahanap ng kakampi. Most probably, meron kang problema talaga sa sarili mo. Maghahanap ka ng mataong kakampi sa'yo, iwasan po natin yan. Isipin mo, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo, hindi dahil sa'yo. Ito'y biyaya ng Panginoon sa atin. So, a practical application, of course, of this would be the wonderful truth of the unity of believers. Sabi sa 1 Corinthians 12:12 sa ating text, "For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ." So, meron po tayong unity that we do not decide upon. You don't decide na, I'm going to be united with Tita Edith because I have decided to be one with my sister, si Tita Edith. Hindi ko po yan desisyon. It was willed by God. It was willed by God na dating po sa buhay ko ang isang Tita Edith na maging kapatid ko sa Panginoon. Dating sa buhay ko isang EJ na maging bahagi ng buhay ko dahil sa kalooban ng Panginoon. Hindi dahil sa kagustuhan ko. And since it is something that God has willed, then it must be a blessing that we should seek if we really are part of the body, if we really are part of the local church. A body has different parts, yet all are part of the same body. Kaya nga, masakit pag may nangyaring hindi maganda Kasi bahagi kayo ng bawat isa. Communion with the body is imperative. There is no single part that can stand alone or think that there is no need for other parts or members. We cannot say, I'll do away with that brother or sister kasi hindi ko siya vibes. Kasi hindi siya kumakampi sa gusto ko. Kasi hindi siya nakikinig pag ako'y nagsasabi at palagi lang ako kinokorek. Doon na lang ako sa mga taong nakikinig sa akin at hindi ako kinokorek. We cannot say that. Sabi po ni Paul in 1 Corinthians 12:20-21, sabi niya, as it is, there are many parts, yet one body. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. So we cannot say we don't need one another. Mas magaling pa tayo sa Diyos kung ganun. And also, we cannot be choosy. Di tayo pwede maging choosy. Every member needs the other members. We can't say, ito lang pipiliin ko. Kasi vibes kami nito Mahilig to sa sports, mahilig din ako sa sports. So ito yung maging ka-vibes ko talaga sa church. Hindi po tayo ng ganyan. Once upon a time, many years ago, ito sabi ko sa church, kung sino yung pinaka hindi mo ka-close, yun ang puntahan mo. Yun ang kausapin mo. Spend time with that person. I would say that over and over again, many years before. All are of the same body. One part hurts, every part hurts with it. One part is honored, every other part rejoices with it. Sabi po sa 12:26, sabi po, if one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Kaya it is tragic na magkaroon po ng inggitan sa loob ng church.
Di ba? Parang tayong secular na mundo. Kapag may sabi, nakwento ko na yata, na sabi nga ni Jenny sa akin, mga babae daw, ganun eh. Pag may babaeng pumasok sa room, na mas matikas kaysa sa kanila, nagtataasan daw yung mga kilo ng mga babae. Ganun daw, ganun ba? Wala naman sa lalaki yun eh. Pag may pumasok na parang mas matikas, okay lang, wala, hindi sa amin, pero mga babae pa pala. Pag nakita magandang bihis ng babae, papasok sa room, nag-ano yan, na-agitate daw yung mga babae pag ganun. So, ganun pala ang mga babae. Pero tayo, as a church, hindi tayo ganyan. We are not envious of one another. We celebrate one another's wins, and we also are sorrowful with our losses too. Sama-sama tayo sa mga bagay na ito. Every member is considered, even the seemingly least one cannot be neglected. Kaya sabi sa verses 22 to 25, on the contrary, the parts of the body that seems to be weaker are indispensable. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. And our unrepresentable parts are treated with greater modesty, which our more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lack it, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. So imagine nyo, mayroong problema sa church. Isisingaw nyo sa ibang mga tao. Ay hindi ba dapat nga ikinukubli yung mga bagay na treated with more modesty, yung mga bagay na hindi nga kapuri-puri. Parang ginagawa ng mga tao sa church. Ikikwento sa ibang mga tao yung mga bagay na pinagdadaan sa loob ng iglesia. I-expose unnecessarily yung mga tao sa church na nagfe-fail. Nasa halip na tulungan, ipag-pray, di ba, para makaahon or makabawi ang isang kapatid na may pinagdadaanan, ikikwento pa sa ibang tao yung pinagdadaanan. Eh, for all you know, baka nga walang pinagdadaanan, gumagawa ka lang ng kwento rin talaga eh, para masira lang yung mga tao sa church eh. You see the implications, brethren? Why? Kasi we think that being part of the church is still up to us. So kahit na mga i-chismis natin, ikakanta na sa ibang mga tao, tayo pa rin ang judge sa lahat ng ito. At tayo magdi-decide what to say and what not to say. At kahit at the expense of the honor of anyone, we will still do it because we think it's still about us. So you see here, ito po yung mga practical outworkings ng pagiging bahagi po ng isang espiritu, pagiging nabautismuhan po sa isang katawan. Here we see how unity is disrupted or it is corrupted because we think the church is still about us. Kaya nangyayari po sa panahon natin ngayon, yung mga na-excommunicate sa church, sino-social media. Diba? Kaya hindi dapat eh. Hindi man dapat sinasabi na sa ibang mga secular world yung nangyayari sa loob ng iglesia, sa social media, i-broadcast. Sabi nga ni Paul, di ba? Sabi niya sa 1 Corinthians, then sa chapter 6, I believe, sabi niya, mas maigi pa yung malugi ka na lang eh. Kasi expose mo sa kahiyan ng iglesia eh. Dahil bit-bit natin ang pangalan ng ating Panginoon. Parang ginagawa ng mga tao, eh, pati mga baho sa loob ng church na, nag-away-away, i-expose sa social media. Kaya, totoo yung sabi na nun eh, dahil sa social media, naging expert na ang lahat ng tao. Naging expert ka na sa ecclesiology dahil sa social media. So sana ma-realize po natin, this is what it means to be united in the body. It is a good evidence of what it means to truly having received the Holy Spirit. Having being part of the body is caring for the members of the body. Diba? Na pag yung isang part ng katawan mo nangate, kakamutin mo talaga. Hindi mo, hayaan mo siya. Paano? Kamay ka naman, hayaan mo siya mangate. Hindi kita tutulong, kamay ako eh. Hita ka lang, kahit mangate ka dyan. O may sugat ka, di kita gagamutin. Kasi hindi naman ako hita eh. Kamay ako eh. Hindi po natin gagawin yan. Iniingatan at inaalagaan at ginagamot natin yung mga bahagi po ng ating katawan na may sugat, may pain, di ba? Kinakailangan po ng tulong. Sana po huwag po natin i-neglect ito, makita natin to as a burden for us. Kaya nga po may magandang distinction. Sino ba ang member at sino ba ang hindi member? Pag hindi ka member, ano ang karapatan natin na magkaroon ng ganong klaseng concern at extension ng tulong, eh hindi ka naman nagpapatulong, hindi ka naman nagko-commit sa church. Gaya na sinabi nyo no Friday.
So what you said last Friday, di ba? Sabi nyo, paano kayo makatulong kay Heather? Paano kayo makatulong sa kanya, sa bata, kung wala naman kaming covenant relationship with her? But you said that now that she will be part of the church, we can also commit ourselves to her. Kasi ganun talaga ang church. Kaya hindi po ito burden sa atin. It is a privilege para sa atin na magmahalan po ng totoo. It is always a great blessing to partake of the grace of the Lord Jesus Christ. At may pakita po natin ito na totoo sa atin. Starting with those who are in the same body, those who drink of the same spirit as you do. Dahil it would be weird na nagpapaka-concern ka sa labas, sarili mo mga kapatid sa church, hindi mo magawa. It would be weird. It would be very helpful. Talon ka ng talon sa iba't ibang mga churches. Wala ka naman church. Hindi ka concerned para sa sarili mga kapatid in a church where you want to covenant with. And then magpapakabibo ka sa labas. That would be weird. But that's also happening. That's why we can never separate the sacraments from one another. Kaya makikita po natin kung paano ang baptism ay it initiates us or it shows us the initiation into the body of Christ. Through baptism, hindi po ba? It makes us part of the body. Ini-immerse tayo doon ng ating Panginoon. And then the Lord's Supper sustains us in that body. Nagpapatuloy tayo sa body nito kasama ating mga kapatiran. That is symbolized by the Lord's Supper as we continue to be nourished by the Lord Jesus Christ. Kaya hindi siya pwede paghiwalayin eh. Hindi natin pwede sabihin na, magpapabaptize ako, pero Lord's Supper is another thing. Or, I'm going to partake of the Lord's Supper even without baptism. We cannot say that. Because we see kung paano magkarugtong yung paging bahagi ng katawan ni Kristo sa pamagitan po ng bautismo at pagpapatuloy po dito sa pamagitan po ng Lord's Supper. So both are needed. Both are important para sa atin. So I hope that has been a good reminder to us once, and especially in the things that we're going through right now. Makita po natin kung paano talaga ang pagiging makasarili at pagiging assertive at mapilit na agenda ng tao will destroy relationships simply because it wants its own way. At walang church, walang konsiderasyon sa kanyang kapwa, sa kanyang iglesia, kundi ipipilit lang ang sariling kagustuhan. Ironic dahil palagi po natin wina-warn ito, pero ganun pa rin talaga ang nangyari. Pag hindi po natin pinahalagahan talaga ang iglesia ng ating Panginoon, dahil mas mahalaga ang ating mga sarili. So that we will see na we are part of one another, not because of us, but because of Christ. At magpapatuloy po tayo dito, not also because of us, but still because of the Lord Jesus Christ. So in conclusion, call it arrogance, indifference, or just plain ignorance, should we believe that our participation in the body of Christ, the body of believers, is simply trivial, or optional, or arbitrary. Akala po natin, nasa atin lamang yan. Hindi po yan ang sinasabi ng Bible sa atin. The Bible does not say that it's all up to you na lamang ito. That ultimately, choice lang natin ito. Na ito ay hindi pagpapala ng Diyos or parang pagpapala na nasa iyo na lang kung paano mo gagamitin or anong gusto mo. The time when all will be one in Christ, Jew or Gentile, is an eschatological fulfillment. Diba? Hindi naman ito, kumbaga, Panginoon na nagtalaga nito eh. Sinabi na mangyayari ito eh. Hindi naman ito ginusto lang ng tao. Ito ay sinabi na mangyayari talaga. Magkakaisa talaga. Kahit yung may hidwa ang matindi, Jew man or Gentile, na magkahiwalay, pag-iisahin ito. Whatever walk of life, ikaw man ay nobility ka man, ikaw man ay may educated ka man, or ikaw ay wala kang pinag-aralan, or ordinaryong klaseng tao ka lang, alipin ka man, magkakaisa kay Kristo. Hindi tayo niche marketing sa church na para bang, ay doon tayo sa mga doon tayo na sa mga big ten, mga software developer lang yung ating mga ita-target na mga members. O doon lang tayo sa may mga sinasabi. O doon tayo sa mga mahihirap. It can do either way naman eh.
Di ba? It can go either way. Pero ang mahalaga is that all are one in the Lord Jesus Christ. Nag-aantayan tayo sa hapagkainan. Di ba? Para bang hindi tayo makapagsimula hanggat hindi kompleto ang pamilya. Di ba? Ganon sa bahay para bang, kaya minsan nagkakainisan na Kasi nasa hapagkainan na, ay tagal-tagal pa sa CR nung isa. Kakain na, lalamig na yung pagkain. Kasi nag-aantayan kayo You wait for one another. You want when you come together and over dinner or lunch or breakfast, magkakasama ang pamilya doon. Pang hindi makapagsimula hanggat hindi magkakasama. So ganoon din po sa iglesia. Lahat mag-aantayan. Meron man tayong ano man po yung ating estado sa buhay, we will treat one another in the Lord for the sake of the Lord Jesus Christ. Diba yun po ang ating gagawin. Kaya sabi ko nga isa sa mga bagay na parang pangarap ko, yung makita ko sa church, yung from different walks of life na nagkakaisa po sa iglesia. Yung wala talagang pinipili, walang sinisino, parang pantay-pantay po lahat sa church. Dahil po tayo nagkakaisa kay Kristo. So it's an eschatological fulfillment. It has indeed happened. So truly we are living in an age where the kingdom of God is reaching its fullness. So no other time in history, isipin po natin, no other time in history na kung saan ang kingdom ng Panginoon is represented by every tribe, nation, and language, gathered in unity and communion such as the church has experienced. Dati talagang Hudyo lang talaga. Sobrang super exclusive. Diba, mayabang sila, anak kami na Abraham. Ganon Medyo catchy yung word na Abraham sa panahon natin yan. So, medyo, we're Abraham's offspring. Sobrang exclusive, di ba? Pero dumating yung time, wala na pong worship in Jerusalem, di ba? Hindi na issue yung lugar, kundi ang sinasabi ng Panginoon, saan man ang dako ng daigdig. Di ba? Saan man yan. Tapos we see now multicultural churches kagaya ng church ni na Jonathan Chaney Merzel. Iba't ibang lahi ay nagkakasama po, nagkakaisa kay Kristo. Kasi that's a preview of what it's going to be in the kingdom of God forever. That's a preview of what it will be worshiping the Lamb forever and ever. So ngayon lang po nangyari mga bagay ito. Kaya kung isipin natin na parang it's simply nagkataon na social circumstance yan kaya nagdala sa kanila na ganyan It is not. It's a fulfillment of what God had promised. Diba? So now, since cultural, racial, language, and social class barriers ay wala na tinanggal na because the Spirit has been poured out, all are one in the Lord Jesus Christ. Diba? Wala na pong pagsisino, kahit sino ka, ano man ang circumstances mo sa buhay, huwag ka lang sigurong manggugulo, diba? Huwag ka lang sigurong talagang you're a moral person pero otherwise, diba? If you really are in the Lord Jesus Christ, whatever our background is, we are one in the Lord Jesus Christ. It is an objective blessing. It is a happening, and all true Christians will experience as they exercise love and care within the church. So tayo po ba bilang mga miyembro ng iglesia or bilang bahagi ni Kristo, can we claim that we are baptized into one body by the Spirit? Yes, we can. Pero it's not simply just claiming na ganito po tayo. Because part of this claim is the communion we experience in love and care for one another. Diba? Doon natin po mararanasan po ito. Nag-aantayan tayo, nagtsatsagaan tayo. Diba? Whether in season or out of season. Diba? We proclaim the gospel to one another. We are sensitive towards one another. We are able to edify one another. Maingat po tayo sa isa't isa dahil po tayo po ay nagmamahalan. We care for one another. Let us remember that it is Christ who has baptized us with the Spirit, and it is through the Spirit that we are included in Christ's body. It is a privilege tayo po ay maging bahagi ng body na ito, and so let it also be equally a privilege for us to have communion with each other as well. Diba? Sana mapagtagumpayan natin ang anumang circumstances na pagdadaanan po natin sa buhay with the local church, whatever suffering that may be, sabayan ng iba't ibang pang mga bagay na talagang will really weary us down because we know the objective blessing that we are in the Lord Jesus Christ.
Yun man po yung mahalaga sa lahat. If communion with Christ is truly our joy, then I believe that communion with the body is likewise our joy. It is in fact because the best evidence na tayo po yung nakatanggap ng banal na Espiritu. It is also the best evidence that we are truly one with Christ. Kaya po tayo po yung nagpapasalamat, buti na lamang ang paging bahagi ng iglesia ay hindi tungkol sa atin. Dahil kung tungkol sa atin ito, magkakawatak-watak din lang tayo. Pag ayaw na natin, pag na-bad trip na tayo, di ba? Kung ayaw mo, wag mo, ayaw ko na rin. Kasi akala natin tungkol sa atin eh. Pero sana i-sustain tayo ng Holy Spirit. Di ba? Sana i-sustain tayo ng biyaya ng Panginoon. Kasi lahat tayo makasalanan. Lahat tayo dadaan sa ganito. Minsan, may mga bagay na dumating sa buhay natin na hindi naman directed talaga related to one another. Pero dahil meron tayong mga bagay na mabigat na pinagdadaan, na-apektuhan pati relationship natin sa bawat isa. Sometimes, it's not really us. Halimbawa, sa ng pamilya, minsan nadadamay tayo sa minsan mga anak natin or kahit tayo, dahil bad trip ka sa isang bagay, pati yung relasyon mo sa pamilya mo nadadamay. Wala naman silang kinalaman. That can also happen to us even in the church. Na madali tayong masaktan because maybe we're going through something. Nadadamay pati yung ibang mga tao sa atin. Unfair, kawawa naman, di ba? Kawawa naman tayo para-pareho pag ganyan. Hindi naman dapat ganyan. So tayo po dapat maging thankful tayo na bahagi po tayo ito lahat dahil sa ating Panginoon. Ito po ay binigay ng Panginoon sa atin dahil mahal niya tayo. So let that humble us and fill our hearts with joy and that not drinking of the same Spirit and not caring and loving the way Christ loved is unthinkable. Wala man sinabi ang Panginoon na magiging madali ang magmahal. Eh. Yeah? Love hurts, ika nga, di ba? Joke lang po. Ginigising ko lang kayo. So again, the baptism of the Spirit is objective as salvation is objective. Church is not about us. It is about the fulfillment of God's will that was revealed in the last days. God is sovereignly completing His purpose for all creation. Tayo po ay it's only played out in our lives what God has willed. Di ba? Hindi naman to tungkol sa atin. And He created it, He redeemed sinful mankind and poured out His Spirit for His own glory. Because one day, His glory will fill the earth. Diba? As the waters cover the sea. Creation to completion, all are for God's unstoppable purpose and glory. Be amazed at creation, but all the more be amazed at the new creation. Diba? Nakakamangha na nga itong mundo natin na ating pong kinabibilangan. We see nature around us. Nung nasa Baguio po kami, unang langha pa lang ng hangin, nakakamangha na eh. Makita mo pa lang yung mga kagandahan sa kalikasan na nakakamangha na. Pero we are members of the new creation. Hindi tayo bahagi ng lumang kaayusan ng nilikha na lilipas din. We are part of the new creation, the Lord Jesus Christ. He owns creation, and He will destroy and He will recreate. God did not just create, He has created it to show His glory and even make the glory shine brighter when everything has reached its fullness when the Lord Jesus Christ returns and reigns forever. So, ang paging bahagi po ng kingdom, paging bahagi po ng redemption, paging bahagi po ng iglesia, ito po ay tungkol sa Diyos, hindi ito tungkol sa atin. Ito tungkol sa Kanyang kalooban. Ito tungkol kay Kristo. Christ said He will build His church and the gates of hell will not prevail against it. The gospel will triumph and the cross will surely bring salvation. That's why we say, Soli Deo Gloria. Lahat ay sa Panginoon lang. All glory belongs to Him at hindi sa atin. So sana mga kapatid, I hope that this has given us once again a good reminder din na as we are going to admit a sister in our membership, admit po na sa membership, makikita natin, ganun din naman tayo lahat. Diba? It's a relationship that we have as covenant members of one another. Dating talaga ang time na we will really have to bear one another in love. We really have to be patient with one another. Ganun talaga. Hindi natin alam kung paano kikilos ang Panginoon sa mga panahon na natutulog tayo.
O ang isang kapatid sa Panginoon, how the Lord will work in his or her heart. Kaya po natin mag-antay sa Panginoon sa lahat ng ito. Kaya I hope na we will realize once again, why are we together? It is because of Christ. It's not because of us. Why have we committed to one another? Dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin at hindi talaga sa atin. So sa halip na tignan po natin na ito'y kabigatan para sa atin, makita natin ito'y pagpapala sa atin ng ating Panginoon. And however difficult that may be, it is always for our sanctification. It is always for our good. It is for our Christ-likeness. Hindi tayo lugi pag tayo po'y dumadaan sa hamon ng ating Panginoon. It is always, always for our good. Just like what Popoy shared kanina, sabi ng Psalmist, sabi ni Popoy, kahit hindi magbago ang sitwasyon, sa prayer ni Popoy, kahit hindi magbago ang sitwasyon natin, magtitiwala tayo sa ating Panginoon. Diba? So gawin natin pong totoo ito sa ating church, especially sa mga ganito, mga bagay that we go through in our church, mga bagay na iba-iba talaga, halo-halo talaga. But let us continue to look to the Lord and trust in the Lord sa lahat na ito. Magkaisa po tayo dito. Okay, let us pray.